ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 19, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Vice President Sara Duterte inanunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. BP Sara humingi ng tawad sa publiko sa pagsuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Mga isyu ng baha at katiwalian sa flood control projects ibinalik ng Malacanang kay BP Sara Duterte. Girl power na Sara Amy itutulak ng isang senador sa 2028. Ika-4 na impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte inihain sa Kamara. Dating Pangulo Rodrigo Duterte humiling sa ICC Pre-Trial Chamber 1 na payagan siyang hindi dumalo sa confirmation of charges hearing na gaganapin sa susunod na linggo. DOJ tinangging pinayagan na nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na makabalik sa Amerika. Metro News, isa sa 2 suspect sa likod ng natagpuang chop-chop na katawan sa Maynila, arestado. Science and Technology News, ingay na nalilika ng mga tao may masamang epekto sa buhay ng mga ibon batay sa isang pag-aaral. Lifestyle News, mga plano para sa pagulitan ng ika-400 anibersaryo ng St. Peter's Basilica inilabas na ng Vatican. Music Trivia, kaarawan ngayon ng founder at frontman ng American vocal group na nagpasikat ng mga awiting Please Mr. Postman at My Girl. Sino siya at anong grupo siya kabilang? Alamin. Balitang kakaiba, 4,000 estudyante sa India sabay-sabay na kumain ng ice cream para sa world record. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte kahapon na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Kasabay nito humingi rin ng paumanhin si BP Sara sa publiko saan niya'y pagtulong niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalal bilang Pangulo ng bansa noong 2022. Dahil anya dito nararanasan ngayon ng mga Pilipino ang problema sa pagbaha, bunsod ng isyu ng katiwalian, mataas na presyo ng mga bilihin, kawalan ng seguridad sa pagkain na sa serbisyo sa kalusugan, sirang mga kalsada, kriminalidad at terorismo. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada,
tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. Sinabi pa ni VP Sara na sa unang mga buwan pa lamang ng pag-upo ni Pangulo Marcos sa pwesto ay nakita na niya ang kawalan ng katapatan ng Pangulo sa mga pangakong binitiwan nito noong kampanya. Inihayag pa ni VP Sara na hindi siya natatakot na maagang i-anunsyo ang kanyang pagtakbo sa 2028 dahil matagal na anyang sinira ng Administrasyong Marcos ang kanyang pangalan. Iginit din ni VP Sara na wala siyang ibang kinatatakutan ngayon kundi ang magiging lagay ng mga Pilipino lalong-lalo na ng susunod na henerasyon, kaya siya nagdesisyong tumakbo sa pagkapangulo. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, hindi minasama ng ilang senador. Conde Batak sa report. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senador ang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ay kay Senator Christopher Bongo, suportado niya ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 dahil iisa naman ang kanilang layunin na maibalik sa normal ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na lahat naman ay pwedeng magdeklara sa kanilang plano sa halalan. Tumanggi naman si Tulfo na magkomento sa tanong kung masyado bang maaga ang anunsyo ni VP Sara na tumakbong Pangulo sa 2028. Hindi naman minasama ni Senator Sherwin Gatchalian ang deklarasyon ni VP Sara dahil lahat naman ay may karapatang tumakbo kung saan nakikitang makakatulong sa bansa. Nang matanong si Gatchalian kung ikinukonsidera ba niyang tumakbong Vice President sa 2028, tugon ng mambabatas ay wala pa at mahaba pa ang panahon niya at nakapokus pa siya sa trabaho ngayon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Hindi maaaring magmalinis si Vice President Sara Duterte sa umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects na dahilan umano kung bakit patuloy ang matinding pagbaha sa bansa. Ito ang tugon ng Malacanang matapos humingi ng tawad si VP Sara sa publiko sa naging pagsuporta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections na naging dahilan kung bakit naharap ngayon ang bansa sa iba't ibang problema gaya ng pagbaha at korupsyon. Ayon kay Paras Press Officer Claire Castro, aabot sa mahigit 13,000 na flood control projects ang ipinatupad noong termino ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ilalim ng Build 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 program. Sinabi ni Castro na kung naging maayos at epektibo sana ang mga proyektong ito ay dapat nabawasan o tuluyan ang naresolba ang malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama.
Iginit rin ni Castro na taong bayan ang bumoto kaya nanalo si Pangulo Marcos noong 2022 presidential elections at hindi anya dapat akuin ni BP Sara ang credits sa pagkapanalo ng Pangulo dahil pareho naman silang nagtulungan noon sa ilalim ng unity team. Binanggit din ni Castro na mas marami pang dapat ihingi ng tawad si BP Sara sa publiko. Kabilang dito ang umano'y questionabling paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Mga pahayag niya tungkol sa pagkuha ng assassin, pagpapakalat ng fake news at ang 7 million pesos na ginastos para sa staff, seguridad sa kanyang personal trips ngayon 2025 at marami pang iba. Itutulak naman ni Senador Robin Padilla ang Sara-Amy tandem sa 2028 national elections. Ayon kay Padilla, kung may gusto siyang tumakbo bilang pangalawang pangulo at maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028, ito ay walang iba kundi si Senadora Amy Marcos. Iginit ni Padilla na panahon na para maramdaman ng mga Pilipino ang girl power, kaya parehas na babae ang nais niyang maging pinakamataas na leader ng bansa. Hindi handaan niya siyang itulak ang Sara-Amy sa 2028 at sa katunayan sa tuwing umiikot siya sa ibang bansa, ikinakampanya niya ang dalawa sa mga nakakausap niyang mga Pilipino. Dito, si Amy ang gusto ko. Ano ako Sara-Amy ako. Amy as VP, sir? Yan ang tinutulak niyo? You think... Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara-Amy. Reconciliation ako. Nang matanong naman si Senadora Amy ukol sa isinusulong ni Padilla na Sara-Amy sa 2028, sinabi ng Senadora na forever naman siyang running mate ni BP Sara at kailanman ay hindi niya ito iniwan. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo kay Sara pag tuwakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open, ma'am. Ha? Open to Hindi siya nag-announce. Saya muna siya. Kayo talaga. Yan pong magkasunod na pahayag ni Senador Robin Padilla at Senadora Amy Marcos. Proseso ng impeachment tuloy kahit nagdeklara si Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Grace Mariano sa detalye. Kumpiyansa si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na magpapatuloy ang proseso ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at tiyak din ang suporta dito ng mga kongresista. Pahayag ito ni Tino makaraang ideklara ni VP Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Para kay Tino, malinaw ang pamumulitika ni VP Sara at ang taktika nito para magpaawa sa harap ng napipintong pag-usad ng kinakaharap niyang mga reklamong impeachment. Di ni Tino, hindi matitinag ang panawagan ng taong bayan na mapanagot si VP Sara sa questionableng paggasto sa 612.5 million pesos na confidential funds kung saan ang 125 million pesos ay winaldas lang umano sa loob ng 11 araw noong 2022. Well, talaga namang matutuloy na yung impeachment. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. No? Pusit tactics na naman ito para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya kuno. No? Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na kauupo pa lang niya bilang Vice President yung 2022. Tiwala si Tino na ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 presidential race ay hindi tatalab o hindi makakaapekto sa suporta ng nakararaming kongresista na siya ay ma-impeach. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inihain kahapon sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Complainant na reklamo si Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso naman na reklamo ni House Deputy Speaker La Union 1st District Congressman Paulo Ortega
at Manila 6th District Congressman Benny Abante. Kabilang sa grounds ng impeachment complaint ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Sa ngayon ay nananatili sa tanggapan ni House Speaker Bonji D ang naunang 3 impeachment complaints laban kay VP Sara at inaasahang sa susunod na linggo ay maisasama na ito sa order of business ng plenary session ng Kamara. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang pagpapabilis ng mga proyekto sa Kalayaan Island Group. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga bagong infrastruktura para sa mga residente ng Kalayaan Island Group. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magsagawa agad na mahakbang para mapalakas ang pasilidad sa lugar. Pinapunta na rin anya ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon sa isla para personal na makita ang kalagayan at matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga inisyal na rekomendasyon ng DPWH ang pagtatayo ng pantalan at runway upang mapadali ang transportasyon at supply sa lugar. Dagdag ni Castro, sisilipin ng DPWH ang mga available na pondo para maisakatuparan ng mga plano ng administrasyon. Nauna nang binigyan ng pondo noong 2025 ang konstruksyon ng Lawak Island Shelter Port at Pag-asa Island Airport. Pahayag ito ng palasyo kasunod ng panawagan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa Kalayaan Island Group. Sa ngayon, tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang hakbang upang mapabuti ang serbisyo at pasilidad para sa mga residente ng isla. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Humiling si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na payagan siyang hindi dumalo sa isasagawang confirmation of charges hearing sa February 23 hanggang 27, kaugnay ng kinakaharap niyang kasong crimes against humanity. Sa liham na ipinadala ng Pangulo, iginit nitong hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Sinabi rin itong pinilit lamang siyang isakay sa eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands na isaan niyang lantad na paglabag sa konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas. Inilarawan din ng dating Pangulo ang pag-aresto sa kanya bilang kidnapping na pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Iginit din ng dating Pangulo na isang kasinungalingan ang paratang na pinangunahan niya ang pulisiya ng extrajudicial killing sa bansa. Ang mga paratang na ito anya ay ipinakalat ng kanyang mga kalaban sa politika at nakabatay lamang sa mga salaysay ng mga individual na wala ng kredibilidad. Umaasa naman ang dating Pangulo na rerespetuhin ng ICC ang kanyang hiling na manatili na lamang sa loob ng kanyang selda dahil ayaw na niyang dumalo sa pagdinig na hindi naman na niya maaalala dahil siya ay mahina at matanda na. Samantala, intelligence drive ng mga unit ng PNP palalakasin kasunod ng pagkakaaresto sa dayuhang espiya. Narito po ang report ni Angel Garcia. Inalerto ng Philippine National Police ang lahat ng police units na bantayan at sugpuin ang posibleng mga aktibidad ng paniniktik o espionage sa buong bansa. Kasunod dyan naglabas ng direktiba si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kasunod rin ng pagkakaaresto sa isang Mongolian aviation student na may kaugnayan umano sa China dahil sa hinihinalang pagsasagawa ng aktibidad na may kinalaman sa pang-espiya sa Iba, Zambales. Sa paunang investigasyon, ang nasabing Mongolian national ay inaresto noong Pebrero 12 ng mga operatiba ng Bureau of Immigration, katuwang ang PNP, Armed Forces of the Philippines at ang National Intelligence Coordinating Agency sa isang aviation school. Batay pa sa Intel report, kumuha umano ito ng aerial photo ng paliparan at ng kalapit na Palawig River area at iba pa. Lumalabas din ang suspect ay isang lisensyadong jet fighter pilot ng militar ng China. Kaugnay niya nangako ang PNP na paigtingin ang koordinasyon sa pagitan ng intelligence, immigration, aviation at law enforcement agencies upang maagap na matukoy, mapigilan at matugunan ang anumang banta sa pambansang seguridad. Angel Garcia ng DWWW 774
your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Maring itinanggi ni DOJ Secretary Frederick Vida na pinayagan na ng Department of Justice na makabalik ng Amerika si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Paglilinaw ito ng DOJ makaraang sabihin ni Bunoan na naipaalam na niya sa DOJ ang plano niyang pagbalik sa Estados Unidos upang samahan ng kanyang asawa na sasailalim sa medical procedure at aprobado na anya ito ng kagawaran. Ayon kay Vida, ang korte ang magdedesisyon sa pagbiyahe ng isang individual na nasa ilalim ng Precautionary Hold Departure Order. Kinumpirma naman ang kalihim na nag-abiso sa kanila si Bunoan, ngunit kailangan pa rin ang korte mismo ang mag-aproba sa hiling nito. Binanggit din ni Vida na noong unang nagtungo sa Amerika si Bunoan ay nagkaroon ng kaunting problema matapos siyang hindi makabalik sa orihinal na petsang ipinangako nito. Dahil dito humiling ang prosekusyon ng Precautionary Hold Departure Order dahil posibleng maging flight risk ang ilang respondent. Noong February 10, naglabas ang Manila RTC Branch 52 ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Bunoan, Senador Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH dahil sa umano'y flood control scandal. Blood Summit ng Philippine Red Cross natapos na. Kapabilidad na maghatid ng dugo sa buong bansa ipinagmalaki. Gina Mape sa report. Pinagtibay sa katatapos na Blood Summit 2026 ang pangako ng Philippine Red Cross na magkaloob ng mura, madaling makuha, sapat at ligtas na dugo para sa mga Pilipino. Ayon kay Red Cross Chairman Richard Gordon, hindi naghihintay ang ahensya na magkaroon ng emergency kundi pinaghahandaan at inaaksyonan nito ang mga emergency. Binanggit ni Gordon na matapos ang bagyong Basyang, nag-deliver ng 72 units ng dugo ang PRC sa Iligan. Ang 2025 anya ay makasaysayang sa disaster response at hospital support na dito ay may 1,100 blood units ang ipinadala sa mga ospital sa mga lugar na labis na naapektuhan ng mga kalamidad. Sa klaw ng emergency allocation ang mga health facility na tumugon matapos ang sunod-sunod na lindo sa Cebu at Davao Oriental, gayon din ang mga komunidad na sinalanta ng mga bagyong Tino, Uwan at Ompong. Noon na niyang magdeklara ng states of calamity, inuna ng Red Cross ang blood transport and allocation sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor upang matiyak na hindi mababalam ang pagsagip ng buhay. Ani Gordon, ang Blood Services Network ng Red Cross ay nananatiling isa sa pinakamalawak sa bansa. May kakayanan na magsuri, magproseso at magdiliba ng dugo sa mga problemang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, alas 7 na ng umaga. Ako pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nadakip na ang isa sa mga suspect sa likod ng chop-chop na katawan ng isang lalaki na nadiskubre sa loob ng asul na drum sa Delpan Sports Complex sa Binondo, Maynila noong February 15, 2026. Ayon sa PNP, nagsanib puwersa ang Southern Police District at Highway Patrol Group NCR matapos matukoy na mula sa isang condominium unit sa Pasay ang drum na pinaglagyan ng mga bahagi ng katawan. Sa backtracking ng CCTV footage na mataan ng isang Chinese national kasama ang isang security guard na itinutulak ang asul na drum mula sa 15th floor ng gusali. Kasalukuyan ang tinutugis ng mga otoridad ang sangkot na Chinese national. Ang nadakip na suspect na kinilala sa alias na Victor na isang Chinese interpreter ang umano'y umupa ng puting L300 van na ginamit sa paglipat at pagtatapon ng drum sa Maynila. Batay sa investigasyon, pinaniniwala ang sa loob mismo ng condo unit pinatay ang biktima matapos matagpuan ang mga bakas ng dugo sa lugar. Nagtamo ang biktima ng mga saksak sa leeg at ulo. Hanggang ngayon ay hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na hinihinalang isa ring Chinese national. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates.
Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 96 centavos. Nasa 68 pesos and 72 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 66 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 45 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi February 18, 14, 28, 37, 41, 10 at 51. Kung saan naabot sa 45 million pesos ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing papremyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 35, 5, 45, 4, 38 at 23. Kung saan isa ang nanalo ng jackpot prize na aabot sa 15 million pesos. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang Science and Technology News, ingay na nalilika ng mga tao may masamang epekto sa buhay ng mga ibon batay sa isang pag-aaral. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Nagdudulot ang bawat ingay na ginagawa ng mga tao mula sa trapiko, eroplano at konstruksyon na malaking epekto sa buhay at pagpaparami ng mga ibon sa buong mundo. Sa isang bagong pag-aaral, nakasaad na nakakaabala ang ingay mula sa mga tao sa ilang aktibidad ng mga ibon tulad ng panliligaw, paghahanap ng kapareha at pagkain, pag-aanak at maging sa pag-iwas sa mga kalaban. Nadiskubre ito matapos suriin ng mga mananaliksik ang halos 4 na dekadang pag-aaral sa 160 species ng ibon sa 6 na kontinente. Sinabi ni Natalie Madden ng University of Michigan na nanguna sa pananaliksik na ginagamit ng mga ibon ng kanilang mga huni at tawag para makahanap ng kapareha, magbigay ng babala sa papalapit na panganib at ipaalam sa kanilang magulang na sila'y gutom na. Nakita rin sa pag-aaral na mas apektado ang mga ibon na nakatira sa lungsod. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, may 61% ng mga species ng ibon ang bumababa ang populasyon. Inihayag ni Neil Carter, senior author ng pag-aaral, na marami ng solusyon para labanan ng ingay at protektahan ng mga ibon kung saan maaaring gumamit ng tamang materyales at kailangan lamang anya ng sapat na awareness at interest para gawin ang mga ito. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Mga plano para sa paggunita ng ika-400 anibersaryo ng St. Peter's Basilica inilabas na ng Vatican. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Ginugunita ng Vatican ang ika-400 anibersaryo ng consecration ng St. Peter's Basilica sa pamamagitan ng mas maraming inisyatibo na angkop para sa mga bisita, kabilang ang pagpapalawak ng daan patungo sa terrace nito at isang bagong snack bar sa anino ng dome ni Michelangelo. Inilahad ng Vatican ang mga plano nito na maging accessible para sa mga bisita ang Basilica at mapamahalaan nila ang milyong-milyong taong dumadaan dito bawat taon habang pinoprotektahan ang mga kayamanang sining nito. Kabilang sa inisyatibo ay ang isang bagong online reservation system upang mabawasan na madalas na mahabang oras na paghihintay upang makapasok sa Basilica at sabay-sabay na pag-translate para sa mga misa sa hanggang 60 wika. Bukod pa rito, isang bagong permanent exhibition tungkol sa kasaysayan ng Basilica ang magbubukas sa terrace kasama ang isang pinalawak na snack bar. Magkakaroon din ng bagong institutional font sa Microsoft Office na tatawaging Michelangelo's bilang pagbibigay pugay sa Italian painter na idinisenyo gamit ang kanyang aktwal na sulat kamay. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng founder at frontman ng American vocal group na nagpasikat ng mga awiting Please Mr. Postman at My Girl. Sino siya alamin po natin at anong grupo siya kabilang alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta.
Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong araw na ito, February 19, taong 1940, isinilang sa Detroit, Michigan ang American R&B and soul singer, songwriter and record producer na si William Smokey Robinson Jr. o simpleng Smokey Robinson. Si Robinson ang founder at frontman ng American vocal group na The Miracles na recording act sa ilalim ng Motown Records. Siya rin ang leader ng grupo mula nang mabuo ito noong 1995 na tinawag muna noon bilang Five Chimes hanggang sa magpalit ito ng pangalan at tawaging The Miracles. Ang The Miracles ang nagpasikat ng mga awiting Please Mr. Postman, Talk, In the Name of Love, Where Did Our Love Go, Endless Love, Ain't No Mountain High Enough at My Girl. Nagretiro si Robinson sa grupo noong 1972 at nag-focus sa kanyang role bilang Vice President ng Motown Records. Nagbalik siya sa music industry bilang solo artist hanggang sa iwan niya ang Motown noong 1999. Si Smokey Robinson ay naluklok sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1987, habang nakuha rin niya noong 2016 ang Library of Congress Gershwin Prize para sa kanyang lifetime contributions sa popular music. Maliban sa mga ito, naging isa rin siyang Hollywood Walk of Fame inductee noong 1983 bilang solo artist at noong 2009 bilang member naman ng The Miracles at noong 2022 nang maluklok din si Smokey Robinson sa Black Music and Entertainment Walk of Fame. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta, para sa ating music trivia. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, 4,000 estudyante sa India sabay-sabay na kumain ng ice cream para sa world record. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning, Darlene. Mga kanyusik, darito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Matagumpay na nakasungkit ng world record ang nasa 4,000 mag-aaral sa India matapos sabay-sabay na kumain ng ice cream. Ayon sa Guinness World Record, sa 4,008 ng mga mag-aaral na edad 10 hanggang 13 mula sa 8 paaralan ang lumahok sa record attempt para sa titulong longest chain of people licking ice cream. Pinangunahan ang record attempt ng Hudson Agro Limited at Aron Ice Cream o Aron Ice Cream. Hindi naging bero ang pagsungkit ng world record dahil kinakailangang pigilan ng mga bata ang kanilang sarili na kainin ang ice cream habang hinihintay ang go signal. Sumailalim rin ng mga bata sa instructional video viewing at 2 practice rounds upang masigurong walang lalabag sa roar. Matapos ang record attempt, hindi lamang world record ang nakuha nila dahil nakakuha rin ng mga bata ng libreng ice cream. No, dahil nga, ito yung masarap na mga masarap sa liha ng mga world record, Nakasali ka na, nakapag-ice cream ka pa. Correct. Anyway, ang pagkain ng ice cream, moderately, no? Lalo na kung mayroon ang mga maintenance at may sakit na diabetes, no? Hirap yun, kailangan talaga kontrolado ang sugar. Okay, yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating katanungan. Yung araw po ng Thursday, ang ating pong issue na bibigyan po natin ng opinyon ngayong umaga. Ikinagulat ba ninyo ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? At mas makikinabang ba siya sa maagang anunsyo ng planong politikal o hindi? Yan mga kanyusik, ang ating pong katanungan ngayong araw po ng Thursday. Para po sa inyong mga opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, February 19, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774